Another day, another session tayo. Go Fit Ed nga pala. For today's video, we will rate this bakal game according to my experience here, since I live here for a couple of months. Pero may criteria lang tayong titignan dito para ma-rate natin itong bakal game na ito. First criteria is yung space. Pangalawa naman ay yung equipment ng gym na ito. Pangatlong criteria is yung hygiene. Pang-apat, affordability. And then syempre, last but not the least, yung location, accessibility. Pero bago tayo magpatuloy, paki-subscribe at follow po muna itong channel at page natin sa Blue App, TikTok at Red App para may idea ka kung saang gym ka magtutungo. By the way, ang pangalan nga pala ng gym na ito ay Mex Gym Fitness Gym. At nagbubuhat na ako dito simula pa nung December 2025 till now March 2026. Sa ilang buwan kong pagbubuhat dito, siguro naman it's time to rate this bakal gym. Mula okay kabakal hanggang sa kulata kabakal. I-rate natin itong gym na to from 1 to 10. Take note, this honest review ay walang planong manira ng negosyo. Lahat ng mababanggit ko dito ay based lamang sa experience ko at sa sarili kong opinion. Unahin na natin i-rate ang space ng bakal gym na ito. Pagdating sa space, di ko alam kung ilang square meter ito. Pero according on what I see, sakto lang din naman for the bakal gym. Parang isang kwadrado lang din ito at syempre, nakaayon naman ang mga gamit kaya medyo maluwag. Pero honestly, pagdating ng hapon, medyo crowded ito since madaming ang sanay magbubuhat dito, lalo pa ang area na ito ay residential. Pero maaliwalas pa din naman magbuhat kahit na madami kayo sa hapon since bigayan din naman at tamang respeto sa bawat isa. At syempre maaliwalas dahil din sa interior color na yellow team. At sa ilaw kumpleto kaya napakaliwanag at syempre may ceiling fan na nakakadagdag aliwalas at may exhaust fan din sa gilid para hindi napupuot ang init sa loob since concrete nga itong bakal gym na ito. Now, i-rate natin tong space ng gym na ito based sa nakikita ko at sa experience ko dito. Rate natin ito, bibigyan ko ito ng 7 out of 10 since hindi naman ito ganun kalawak. When it comes naman sa mga equipment, like mga dumbbells, meron sila ditong pinakamagagaan na dumbbell gaya ng Polygon dumbbell na 3 pounds up to 5 pounds para sa mga newbie at pang warm up ng mga joints. At syempre, meron din silang kettlebell if ang training mo ay fat loss o endurance. Sa dumbbell naman, meron silang hexagon dumbbell coated ng rubber na gaya ng mga nasa commercial gym for better protection ng flooring if hindi sinasadyang maibagsak. Na meron silang dumbbell from 5 pounds to 60 pounds. Ang pinakamabigat na dumbbell nila dito. Now, punta naman tayo sa mga plates. Sa plates naman, kumpleto din itong bakal gym na ito. Meron silang 25 pounds, 15 pounds, meron ding 5 pounds at 10 pounds. Then punta naman tayo dito sa kabilang side. Meron din sila ditong Olympic plates na 25 kg at ito naman ay 10 kg and then additional na Olympic plates na 10 kg din. So ayan lahat ng plates nila dito sa bakal gym na ito. Sa mga bars naman, meron din sila dito Olympic bar at itong pinakamaliliit na size ng bar nila at syempre itong pang warm up at stretching nila. Now, punta naman tayo dito sa ibang equipment nila. Dito gaya na lang ng ibang program mo ay chest. Meron sila ditong incline chest for barbell if upper chest ang target mo. Ngayon naman, if dumbbell naman ang gamit mo for upper chest, meron din sila ditong adjustable na upuan if you want 45 degree na position for your upper chest. And if gusto mo naman ng flat, pwede mo din ito i-adjust if you're targeting your middle chest using dumbbell. Of course, meron din silang flat for barbell. Hindi ko nga lang naipakita dito sa video kasi nga nakalimutan ko na rin video. Now, may upper at middle chest ka na. Of course, meron din sila ditong decline chest for barbell if gusto mong i-target yung lower chest mo. And syempre, if you want to use your body weight for your lower chest and tricep, meron din sila ditong dip machine gaya nitong ginagawa ko. So, for your complete chest program, if ayaw mo ng free weight, meron din sila ditong pec deck fly machine. And also, pwede mo din itong i-convert into rear delt if ang target mo ay rear delt exercise. Of course, meron din sila ditong Smith machine rack. For cable exercise naman, of course, meron din sila ditong cable machine.
alam nyo na kung gaano ka-flexible gamitin yung cable machine na yan. Na very compact at pwede ka din mag-pull-ups. So, last na to, lulubusin na natin. For back workout naman, of course, meron din sila ditong lat pull-down machine at may iba-ibang handlebar para sa iba't ibang variation ng back workout. I-rate naman natin ang equipment nitong bakal gym na ito. Okay, para sa akin, 10 out of 10. Okay na okay bakal. Since marami silang equipment at napaka-flexible ng gym na ito. Also, yung pinakagusto ko sa lahat, yung preacher curl nila. Okay, meron din silang preacher curl. Kaso hindi ko na napakita dito sa video kasi nga nakalimutan ko rin video man. So, yung isa kasi yun sa pinaka-favorite na equipment pagdating sa gym. Okay, para sa biceps. So, pahabol ko nga lang pala dito sa mga equipment nila. So, bali meron din pala sila ditong cardio area. So, may dalawa silang stationary bike at yung treadmill na wala namang gumagamit madalas. So, kaya nakatambak lang ito sa gilid. Now, punta naman tayo sa hygiene ng gym na ito. Okay? Now, when it comes naman sa hygiene, okay naman itong bakal gym na to. Para sa akin ha. May alcohol sila doon sa may booth at well-maintained ang mga gamit. Sa CR, maayos naman. Since may tubig naman, di lang maiwasan paminsan-minsan na may amoy gawa ng mga likas sa ibang gumagamit ang maging bastos sa paligid dahil hindi nagbubuhos ng maayos. Okay? Now, i-rate naman natin ito. Siguro para sa akin, 7 to 8 or siguro sabihin natin 8 out of 10. Medyo okay. Since yung ibang nagamit natin talaga dito ay wala din sa ayos. So, hindi naman natin nila lahat pero meron talaga mga bastos. Alam nyo na yun, di ba? So, yun lang pagdating sa hygiene dito. 8 out of 10. Okay, punta naman tayo dito sa isang criteria natin. So, ang affordability. Now, magkano naman? May membership ba? I think, meron silang monthly. Hindi ko lang natatanong if magkano. Pero if walk-in ka or daily, meron sila for as low as 50 pesos. Na di na masama for the bakal gym na kagaya nito. At syempre, sa 50 pesos mo, anli tubig ka na. Kahit na magpakalunod ka sa tubig nila. Supplements, meron din silang binibenta of course. Meron silang whey protein na sachet at ang price niyan ay 45 pesos. At creatine naman, meron din sila for 25 pesos naman. Okay, now, i-rate naman natin depende sa i-rate naman natin ito based sa affordability ng gym na ito. Okay? Affordable ba for me? Oo, this type of bakal gym. Okay? Lalo na sa mga beginner at sa mga kabataan o estudyante na gustong magpalaki ng katawan. For me, siguro i-rate natin ito ng 10 out of 10 ang hatol ko dito sa bakal gym na ito para sa affordability niya. Okay? Okay, now, last but not the least, the location, accessible. Okay? If taga-Taguig ka, at tawag nito, if taga-Taguig ka, syempre, madali mong ma-access itong gym na ito. Lalo na kung taga Pinagsama or taga North Signal ka. Okay? Nasa phase 2 Pinagsama lang, near C5 Service Road. Unang kanto mula sa dating Fisher Valley. Kung familiar ka at makikita mo na agad ito. Okay? Now, i-rate naman natin ito sa location. Okay, para sa akin, 10 out of 10. So, ganun lang kasimple yung rating ko pagdating sa location. Kasi accessible naman talaga itong gym na ito. At yan nagtatapos ang rating natin sa bakal gym na ito. So, isa-isahin lang natin ang bawat criteria natin. Okay? When it comes sa space ng gym na ito, so binigyan natin ito ng 7 out of 10. Sa equipment naman, okay, 10 out of 10. Hygiene, 8 out of 10. And syempre, affordability, 10 out of 10. Okay, para sa akin lang to, okay? And then, syempre, last but not the least, yung location niya, syempre, 10 out of 10 din yung binigay natin na rating dito. Follow for more fitness tips. Gusto mo pa ng ganitong tips? I-follow mo na ako at sabay-sabay tayong mag-workout ng tama. Gains be with you all. Peace out!